Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. Ngayon ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa erectile dysfunction bilang babala sa kalusugan at ang natural na solusyon ng beetroot juice. Kung ikaw ay isang lalaking higit sa sinti at ang iyong ari ay hindi na tumitigas tulad ng dati, hindi lamang ito isang senyales ng pagtanda. Ito ay isang babala, isang biolohikal na alarma na ang iyong mga daluyan ng dugo ay may problema. At ang pagbabaliwala dito ay maaaring mga hulugan ng higit pa sa pagkadismaya sa kwarto. Ito ay maaaring ang unang senyales ng isang bagay na mas seryoso. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang inumin na suportado ng tunay na agham na maaari mong inumin bago matulog ngayong gabi upang simulan ang pagbabago niyan? Ako si Dr. Rowena Bautista. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakatrabaho ko ang libu-libong kalalakihan na humaharap sa eksaktong nararanasan mo ngayon. Wala ako rito para magbenta sa iyo ng isang himala. Narito ako upang ipaliwanag sa pinakamalinaw at pinakatapat na paraan kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan at kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito simula ngayon. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang erectile dysfunction ay tungkol sa testosterone, pagnanasa, o simpleng pagtanda. Ngunit ang tunay na sanhi, ito'y nakatago sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. At lahat ito ay nakasalalay sa isang mahalagang molekula na unti-unting nawawala sa iyong katawan sa bawat paglipas ng taon. Ang magandang balita, maaari mo itong tulungang maibalik ng natural, nang walang gamot, nang walang mga gimmick. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang baso ng beetroot juice bago matulog ay maaaring suportahan ang mas matatag at mas malakas na mga ereksyon sa pamamagitan ng pag-target sa ugat ng problema. Hindi lamang sa mga sintomas, ito ay hindi isang uso. Ito ay medikal na agham. Manatili sa akin dahil sa ilang sandali. Ipapaliwanag ko kung paano magkakaugnay ang iyong mga daluyan ng dugo, ang iyong pagtulog, at ang isang inuming ito, at kung paano nito maaaring baguhin ang lahat simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button na yon at i-on ang bell. Sa ganong paraan, hindi mo makaligtaan ang anumang mga payo sa kalusugan sa hinaharap na partikular na idinisenyo para sa mga kalalakihang higit sa sinti. At kung nakita mong nakakatulong ito, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na sumusuporta sa iyo. Ngayong nauunawaan mo na kung ano ang nakataya, dumako na tayo sa puso ng usapin. Dahil ang erectile dysfunction pagkatapos ng 60 ay hindi lamang tungkol sa performance. Ito ay madalas na ang pinakaunang senyales na ang iyong mga daluyan ng dugo ay humihingi ng tulong. 1. Ang erectile dysfunction ED sa mga lalaking higit sa 60 ay hindi mo kasalanan. Ito ay isang babala ng paghina ng vascular system. Nakausap ko na ang hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang 60s at 70s. Bagsak ang mga balikat. Puno ng tahimik na pagkadismaya ang mga mata na nagsasabi sa akin ng parehong bagay. Doc, hindi na ito gumagana tulad ng dati. At lagi kong sinisimulan sa pagsasabi nito, hindi mo ito kasalanan. Ang iyong nararanasan ay hindi isang salamin ng iyong pagkalalaki o ng iyong halaga bilang isang lalaki. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng iyong pagnanasa. At tiyak na hindi ito isang parusa sa pagtanda. Ito ay isang mensahe, isang biolohikal na signal. At kung handa tayong makinig dito, maaari nitong baguhin ang lahat. Nakikita mo, ang erectile dysfunction sa mga lalaking higit sa 60 ay halos hindi kailanman isang issue lamang sa isang lugar. Hindi lamang ito doon sa ibaba. Ito ay sa katunayan isa sa pinakamaaga at pinakamaasahang senyales na ang iyong mga daluyan ng dugo
Ang mismong mga daanan na nagdadala ng nagbibigay buhay na oxygen at sustansya sa iyong puso, utak, at oo, sa iyong ari ay nagsisimula ng humina. Iyon ay dahil ang mga artery sa ari ay mas maliit kaysa sa mga nasa puso o utak na nangangahulugang sila ang unang nagpapakita ng mga senyales ng dysfunction. Kapag hindi malayang makadaloy ang dugo sa maliliit na daluyan na yon, ang resulta ay isang mas mahina o wala ng erection. Ngunit sa ilalim niyan, ang katotohanan ay mas seryoso. Ang buong vascular system ay maaaring nahihirapan. Ito ang dahilan kung bakit ang AIDS ay madalas na unang pulang bandila ng sakit sa puso. Maari itong lumitaw ilang taon bago pa man magpakita ang atake sa puso o stroke. At ang tunay na trahedya, karamihan sa mga lalaki ay binabaliwala ito o tinatakpan ng mga tableta na hindi kailanman napagtatanto na sinusubukan silang bigyan ng babala ng kanilang katawan. Ngunit narito ang magandang balita. Kapag alam na natin kung ano talaga ang nangyayari, maaari na nating pag-usapan kung ano ang gagawin tungkol dito at nagsisimula ang lahat sa isang kamanghamanghang molekula. Ang nitric oxide ang biolohikal na susi na kumukontrol sa mga erection. Noong una kong nalaman ang tungkol sa nitric oxide sa medical school, aaminin ko, hindi ko napagtanto kung gaano ito kahalaga sa pagtulong sa aking mga pasyente na maibalik hindi lamang ang sexual function, kundi pati na rin ang kalidad ng buhay. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko kung paano ang isang simpleng molekulang ito ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkadismaya at katuparan, sa pagitan ng pagsuko at pagbabalik sa laro. At gayon pa man, karamihan sa mga lalaking nakikilala ko ay hindi pa naririnig ito. Ang nitric oxide ay ang natural na switch ng iyong katawan para sa daloy ng dugo. Nagbibigay ito ng senyales sa mga makinis na kalamnan sa iyong mga artery na mag-relax, na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na lumawak at magpadaan ng mas maraming dugo. Isipin ito na parang ginagawang malawak na freeway ang isang makitid na two-lane road. Iyan mismo ang kailangang mangyari para magkaroon ng erection sa ari. Mayroon kang dalawang silid na tinatawag na corpus cavernosa na binuo upang mabilis na mapuno ng dugo. Ngunit magagawa lamang nila yon kung sasabihin na ng nitric oxide sa mga daluyan na yon na bumukas. Kung wala ito, hindi makakapasok ang dugo at walang mangyayari. Ang totoo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pagnanasa mo, kung gaano kamahal ka ng iyong partner, o kahit gaano kakalusog sa panlabas. Kung ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na nitric oxide, mananatiling masikip at limitado ang iyong mga artery. At kapag nangyari iyon, kahit ang pinakamalakas na kagustuhan ay hindi makakatulong. Ngunit narito ang nakapagpapalakas na bahagi. Ang production ng nitric oxide ay hindi permanente. Ito ay isang bagay na maaari mong suportahan kahit na pagkatapos ng 60 at mayroong isang malakas na natural na paraan upang gawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng hilaw na material na kailangan nito upang gumawa ng mas marami nito. Simula sa isang inumin na marahil ay hindi mo man lang pinag-isipan, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito. 3. Habang tumatanda ang mga lalaki, bumababa ang produksyon ng nitric oxide dahil sa pinsala sa endothelium. May isang bagay na nais kong maunawaan ng bawat lalaking higit sa sense tungkol sa kanyang katawan. Hindi ito sumusuko, kundi humihingi ito ng tulong. Habang tayo ay tumatanda, lalo na pagkatapos ng sento ang mga sistema na dating gumagana nang walang kahirap-hirap ay nagsisimulang masira. Isa sa mga unang lugar kung saan ito lumalabas ay sa endothelium, ang maselang lining sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang manipis na layer na ito
ay kung saan ginagawa ang nitric oxide at kapag ito ay malusog, ito ay kumikilos na parang isang high-speed na pabrika. Naglalabas ng nitric oxide tuwing kailangan ito ng iyong katawan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pabrika na yon ay maaaring masira. Ang mga taon ng pagkakalantad sa mataas na presyo ng dugo, cholesterol, pamamaga, stress, at maging ang hindi magandang pagtulog ay nagsisimulang magdulot ng pinsala. Ang endothelium ay nagiging matigas, barado, at hindi na gaanong tumutugon. At kapag nangyari iyon, ang iyong mga antas ng nitric oxide ay nagsisimulang bumagsak. Doon nagsisimula ang mga problema. Ang mga daluyan ng dugo ay hindi na tumutugon ng mabilis o hindi na talaga tumutugon sa mga senyales ng pagka-excite mula sa iyong utak. Ang mga erection ay nagiging mas mahina o nawawala ng tuluyan. Maaari mong isipin na ito ay isang problema sa hormone. O mas masahol pa, maaari mong sisihin ang iyong sarili. Ngunit ang totoo, ito ay isang mechanical na issue, hindi isang moral na issue. Ang nakakadismaya ay ang pagkasirang ito ay nangyayari ng tahimik. Hindi mo ito nararamdaman. Hindi mo ito nakikita. Ngunit isang araw ay mapapansin mo na ang mga bagay ay hindi na gumagana tulad ng dati. At magtataka ka kung ano ang nagbago. Ang sagot, ang pagkawala ng nitric oxide dahil ang sistema na gumagawa nito ay nasira sa paglipas ng panahon. Ngunit kahit ang isang nasirang sistema ay maaaring suportahan at, sa ilang mga kaso, muling buuin. Ang tanong ay, paano mo muling pakakainin ang pabrika ng nitric oxide na yon? Doon pumapasok ang isang nakalimutang natural na solusyon at maaaring nasa iyong refrigerator na ito. 4. Ang ari ang unang nagdurusa, ngunit hindi ang huli. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming lalaki na ang umupo sa harap ko, tahimik na umaamin na nahihirapan sila sa kwarto. At madalas nilang sinasabi ito na parang isang hiwalay na issue. Isang bagay na nakakahiya. Marahil ay hindi maginhawa. Ngunit wala nang iba pa. Ngunit ang lagi kong sinasabi sa kanila ay ito. Kapag nagsimulang humina ang iyong mga erection, hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay ang iyong katawan na bumubulong ng unang babala. Dahil ang totoo, ang erectile dysfunction ay madalas na unang sintomas ng isang bagay na mas malaki. Nakikita mo, ang mga arteries sa ari ay napakaliit. Mas maliit kaysa sa mga nasa iyong puso o utak. Ibig sabihin, sila ang unang naaapektuhan kapag nagsimulang bumagal ang daloy ng dugo. Sa oras na mapansin mo ang isang mahina o hindi pare-parehong erection, malamang na ang parehong pinsala ay nangyayari na sa ibang bahagi ng iyong katawan. Hindi pa lang ito umabot sa punto kung saan mo ito mararamdaman. Ngunit sa kalaunan, kung walang magbabago, mararamdaman mo rin ito. Tinatawag kong check engine light. Para sa kalusugan ng mga lalaki ang erectile dysfunction, lumilitaw ito ng tahimik, paulit-ulit, at madalas na binabaliwala hanggang sa isang mas malaking issue, tulad ng atake sa puso o stroke. Ang magtulak sa pagkilos, ngunit hindi kailangang umabot sa ganoon kalayo. Ang ilaw na yon ay umiilaw sa isang dahilan at mayroon ka pang oras para tumugon. Kaya huwag itong ipagwalang bahala. Huwag makontento sa isang tableta na tinatakpan lamang ang sintomas. Ito ang iyong pagkakataon na kumilos, na baligtarin ang pinsala at bawiin ang kontrol. At maniwala ka man o hindi, ang pagbabagong yon ay maaaring magsimula sa isang bagay na kasing simple at natural ng kung ano ang pipiliin mong inumin bago matulog. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit napakahalaga ng isang inuming ito at kung paano ito gumagana sa loob ng iyong katawan. 5.
Ang beetroot juice ay isang natural na paraan upang suportahan ang produksyon ng nitric oxide. Noong una kong sinimulang irekomenda ang beetroot juice sa aking mga mas matatandang pasyente, ang ilan sa kanila ay nagtaas ng kilay. Talaga, Doc Beats, at naiintindihan ko, mukha itong napakasimple, ngunit kapag naunawaan mo ang agham sa likod nito, makikita mo kung bakit ang inuming ito ay maaaring maging isang tahimik na game changer para sa mga lalaking higit sa 60. Ang beetroot ay puno ng isang bagay na tinatawag na dietary nitrate. Kapag uminom ka ng beet juice, ang mga nitrate na yon ay dumadaan sa isang kamanghamanghang pagbabago. Una, kinokonekta ng bakterya sa iyong bibig ang mga ito sa nitrate. Pagkatapos, kapag pumasok na sila sa iyong daluyan ng dugo, lalo na sa mga lugar na may mababang oxygen, tulad ng erectile tissue, sila ay nagiging nitric oxide. Para itong binibigyan mo ang iyong katawan ng mga hilaw na sangkap na kailangan nito upang muling simulan ang makina ng nitric oxide. Para sa mga lalaki na ang mga panloob na sistema ay bumagal na dahil sa edad, ang beetroot juice ay nagsisilbing natural na panggatong, isa na hindi umaasa sa mga reseta o artipisyal na kemikal. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan na gumana. Sinusuportahan nito ang kakayahan ng iyong katawan na gumana at iyon ang pangunahing pagkakaiba. Sa halip na itulak mula sa labas, ito ay nagpapalakas mula sa loob. Nakita ko na ang mga lalaki na hindi nagkaroon ng matatag na erection sa loob ng ilang buwan ay dahan-dahang nagsimulang mabawi ang function sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng isang basong ito sa kanilang gabi-gabing gawain. Hindi ito agaran at hindi ito mahika, ngunit ito ay totoo. Suportado ng pananaliksik, ligtas, at napakasimple. Ngunit dito ito nagiging mas kawili-wili. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang iyong iniinom. Ito ay kung kailan mo ito iniinom na maaring gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Ang tiyempo ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na habang ang iyong katawan ay nagpapahinga. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit ang gabi ay maaaring ang pinakamakapangyarihang oras sa lahat. Kinukumpirma ng mga siyentipikong pag-aaral na pinapabuti ng beetroot juice ang sirkulasyon at presyon ng dugo. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag lang maniwala sa sinasabi ko, tumingin sa agham. Dahil habang ang beetroot juice ay maaring parang isang lunas sa bahay na imumungkahi ng iyong lola, ito ay sa katunayan isa sa pinakanasaliksik na natural na paraan upang suportahan ang cardiovascular function at ang mga natuklasan ay mahirap balewalain. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Hypertension, ang mga kalahok na uminom ng beetroot juice ay nagpakita ng isang makabuluhang pagbaba sa presyon ng dugo sa loob lamang ng ilang oras. Hindi ito maliit na bagay, lalo na kung isa sa alang-alang mo kung gaano kalapit ang kaugnayan ng mataas na presyon ng dugo sa erectile dysfunction. Natuklasan ng isa pang klinikal na pagsubok na ang pang-araw-araw na pag-inom ng beetroot juice ay humantong sa pagtaas ng mga antas ng plasma nitrite, na direktang sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide at nagpapabuti sa pagkalastiko ng daluyan ng dugo. Ngunit ang mas makabuluhan para sa akin bilang isang doktor ay kapag nakikita kong nabubuhay ang mga numerong ito. Kapag ang isang lalaki na namumuhay na may tahimik na mga issue sa vascular ay nagsimulang maramdaman ang pagkakaiba. Mas malinaw na enerhiya sa umaga, mas matatag na mga ereksyon, mas kaunting pagtaas ng presyon ng dugo. Pinapatunayan nito ang lahat ng aming pinaghirapan. Dahil hindi lamang ito tungkol sa mga numero sa isang chart, ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla sa bawat hakbang. Ang beetroot juice ay hindi isang himala, ngunit ito ay isang medikal na tama.
Siyentipikong suportadong tool na gumagana kasama ng iyong katawan. Hindi laban dito. At kapag ang isang bagay na kasing simple nito ay nagsimulang magbunga, magsisimula kang magtaka. Ano ang mangyayari kung itatama ko ang tiyempo? Dahil pagdating sa paggaling at pagbawi, ang sandaling pipiliin mong alagaan ang iyong katawan ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. At may isang oras sa isang araw na maaaring magbukas ng mas malaking benepisyo kaysa sa iyong inaakala. Pag-usapan natin yan. 7. Ang pag-inom nito bago matulog ang pinakamabisang tiyempo. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko mula sa aking mga pasyente ay, kailan ko ito dapat inumin? At lagi akong ngumingiti at nagsasabing, bago mismo matulog. Dahil habang natutulog ka, may isang malakas na nangyayari sa loob ng iyong katawan. Hindi lamang ito nagpapahinga. Ito ay nag-aayos. At iyon mismo ang oras na gusto mong gumana ang nitric oxide para sa iyo. Sa panahon ng pagtulog, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng pagbawi. Natural na bumababa ang iyong presyo ng dugo, bumabagal ang tibok ng iyong puso, at nagsisimulang gumaling ang iyong mga tissue mula sa pagkasira ng araw. Sa estadong ito, kapag kumalma ang iyong nervous system at bumaba ang mga stress hormone, ang iyong mga daluyan ng dugo ay nagiging mas tumutugon. Sa pamamagitan ng pag-inom ng beetroot juice sa gabi, binibigyan mo ang iyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito upang palakasin ang produksyon ng nitric oxide. Sa mismong oras na ito ay maaaring maging pinakamabisa. Sinasabi sa akin ng ilan sa aking mga pasyente na nararamdaman nila ang isang banayad na pagbabago pagkatapos lamang ng ilang gabi. Gumigising sila na may mas maraming enerhiya. Bumabalik ang kanilang mga ereksyon sa umaga. Marahil hindi buong lakas sa simula, ngunit mas malakas, mas pare-pareho at sa paglipas ng panahon, sa regular na pag-inom, ang mga benepisyo ay nadaragdagan. Iyon ay dahil hindi ka na lumalaban sa iyong katawan. Nakikipagtulungan ka na dito. Kasabay ng natural na ritmo nito, hindi ito tungkol sa paghabol sa mabilis na mga resulta. Ito ay tungkol sa paglikha ng tamang panloob na kapaligiran upang suportahan ang tunay na pagbabago. At ang oras ng pagtulog, ang iyong lihim na sandata. Tahimik, nagpapanumbalik, at biolohikal na nakahanay. Ngunit tandaan, ang inuming ito ay bahagi lamang ng kwento. Kung gusto mo ng pangmatagalang resulta, hindi lamang pansamantalang pagpapabuti, kailangan mong magtayo ng isang pundasyon na maaasahan ng iyong katawan. At nagsisimula yon sa kung paano ka gumagalaw, kumakain, at namumuhay araw-araw. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano. 8. Ang beetroot juice ay hindi isang milagrong lunas. Ito ay pinakamahusay na gumagana kasama ng isang malusog na pamumuhay. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, hindi mo kayang inumin ang isang masamang pamumuhay. Kahit na ang isang bagay na kasing promising ng beetroot juice ay hindi mabubura ang mga taon ng pinsala kung hindi mo rin sinusuportahan ang iyong katawan sa iba pang mahahalagang paraan. Isipin ito na parang sinusubukang punasan ang isang binahang sahig habang umaandar pa rin ang gripo. Kailangan mong patayin ang presyon sa pinagmulan nito. Maaring bigyan ng beetroot juice ang iyong katawan ng mga blok ng gusali na kailangan nito upang makagawa ng nitric oxide. Ngunit hindi nito kayang ayusin ang iyong mga daluyan ng dugo ng mag-isa. Nangangailangan yon ng paggalaw, nutrisyon, at pahinga. Ang mga lalaking nakita kong nakakuha ng pinakamahusay na mga resulta, mas maraming enerhiya, mas matatag na ereksyon, mas mababang presyo ng dugo ay hindi lamang umiinom ng isang baso sa gabi. Naglalakad sila araw-araw, mas mahusay na kumakain, mas malalim ang tulog. Sila ay nakatuon sa buong larawan. Kahit 20 hanggang 30 minuto lamang ng mabilis na paglalakad sa isang araw
ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa sirkulasyon. Ang pagkain ng mga madahong gulay, malusog na taba, at pagbabawas sa mga processed na pagkain ay nakakatulong na protektahan ang endothelium kung saan ginagawa ang nitric oxide. At marahil ang pinakanapapabayaan, pagtulog at stress. Ang talamak na stress ay nagpapalubog sa iyong katawan ng cortisol na direktang nakakasagabal sa nitric oxide. Ganoon din ang ginagawa ng hindi magandang pagtulog. Hindi mo maaasahan na bubukas ang iyong mga daluyan ng dugo kung ang iyong katawan ay palaging nasa survival mode. Kaya hindi. Ang beetroot juice ay hindi mahika. Ngunit kapag ipinares sa mga tamang pagpipilian, ito ay nagiging isang malakas na kaalyado sa pagpapanumbalik ng function at sigla. At sa sandaling likhain mo ang panloob na pundasyong yon, isang hindi ka panipaniwalang bagay ang nagsisimulang mangyari. Hindi ka lang mas gumaan ang pakiramdam. Nagsisimula kang maramdaman muli ang iyong sarili. Ngunit hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng pagbabagong yon at ang eksaktong mga hakbang upang simulan ang paglalakbay na yon ngayong gabi. Noon, ang plano ng pagkilos 5 simpleng hakbang na maaari mong simulan ngayong gabi. Alam ko kung gaano ka-overwhelming ang pagbabago, lalo na pagdating sa iyong kalusugan. Ngunit ang paulit-ulit kong nakikita ay ang tunay na pangmatagalang pag-unlad ay hindi nagmumula sa mga biglaang pagbabago sa isang gabi. Nagmumula ito sa paggawa ng maliliit, sinasadyang mga hakbang na ginagawa ng tuloy-tuloy. At ang magandang balita ay maaari kang magsimula ngayon din, ngayong gabi mismo, sa 5 simpleng aksyon lamang. Una, kumuha ng isang bote ng 100% purong beetroot juice. Hanapin ang isa na walang idinagdag na asukal o preservatives. Malinis lang at natural na beet juice. Magsalin ng isang maliit na baso, mga 8 onsa, at inumin ito 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Ikalawa, itakda ang iyong alarma para sa isang banayad na 20 minutong paglalakad bukas ng umaga. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon. Gumalaw ka lang. Ikatlo, gumawa ng isang pagkain bukas na kasama ang isang madahong gulay tulad ng spinach o arugula. Ang mga gulay na ito ay mataas din sa natural na nitrates at maganda ang epekto kasama ng beetroot. Ika-4, maglaan ng sandali bago matulog para mag-unplug. Patayin ang TV o ang iyong telepono at bigyan ang iyong sarili ng 15 minuto ng katahimikan, maging ito man ay pagbabasa, paghinga, o simpleng pamamahinga. Panghuli, mangako na gawin ang rutina na ito sa loob ng 14 na araw. Subaybayan kung ano ang iyong nararamdaman, hindi lamang sa kwarto, kundi ang iyong enerhiya, ang iyong tulog, ang iyong kalinawan, ang iyong kumpiyansa. Ang mga hakbang na ito ay simple, ngunit kapag ginawa ng sama-sama, lumilikha sila ng isang malakas na kapaligiran para sa paggaling. At kapag nagsimulang tumugon ang iyong katawan, malalaman mong nasa tamang landas ka. Ngayon, kung umabot ka na sa puntong ito, may isa pa akong kailangang marinig mo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa agham. Ito ay sa kung paano mo ipinapakita ang iyong sarili. Pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin niyan sa huling mensahe na mayroon ako para sa iyo. Buod ng katawan. Bilang isang doktor na nakatrabaho ang mga kalalakihan sa loob ng mga dekada, masasabi ko sa iyo ito, ang erectile dysfunction pagkatapos ng 60 ay hindi lamang tungkol sa pagtanda o pagnanasa. Ito ay isang issue sa vascular, isang babala na kailangan ng atensyon ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang susi ay ang nitric oxide, isang natural na molekula na nawawala sa iyong katawan sa paglipas ng panahon. Ngunit sa tamang suporta, tulad ng beetroot juice bago matulog, araw-araw na paggalaw, mas mahusay na nutrisyon at mahimbing na pagtulog, matutulungan mo ang iyong katawan
na makabawi. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla sa bawat hakbang. At nagsisimula ang lahat sa pakikinig sa kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong katawan sa simula pa lang.